Si Miss, si Xiaoxi ay hindi si Xian. Matagal na silang hiwalay. Hindi ba alam ni Mr. Gu, isang araw bago ako umuwi, ako at si Asi, nakuha kong certificate kinabukasan. Hiwalay kay Ershao? At kasama din ang panganay ng pamilya Kin, nakatanggap ng sertipiko. Ang second lady ng pamilya Gu, nakasama ba ang second master bago o pagkatapos ng diborsyo? Shh! Ito ang bahay ni Mr. Gu. Ayaw mo mamatay. Kinda Xiao at Xiaoxi. Magulo ang lahat. Xian, ano ba? Ano ko yan? Ang iyong ina, kalkulahin mo ako ng ganito. Kahit lang hari ng langit, walang silbi ang pagdating. Ma! Kasalanan mo kung ano nangyari ngayong gabi. Nangyari na. Xian. Isipin mo paano lulutasin ito. Hindi na i-publish ang kasal mo kay Gitse. Bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito para hiwalayan siya? Maliit lang ang pamilya namin. Ito ang iyong layunin. Ang mga magulang gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng mga anak kahit ano pa ang halaga. Papatayin kita. Dahil sa'yo, wala akong pagkakataong magmana. Wala na. Xian, bitawan mo siya! Patapatay mo siya! Sabihin mo sa kanila, aksidente lang yun. Pangalawang guro, pakiusap, bitawan mo na. Imbis na pahirapan ng mga bagay dito, si Xiao ulit ang aking asawa. Maaari mo rin puntahan si Gusi. Gusi, ano nangyari sa kanya? Siya ay kinuha ng Young Master. Ano ang ibig sabihin? Sinabi ng Young Master na si Gusi, siya ang asawang hinahanap niya. Si Miss, ang kanyang asawang si Kin mo. Kin mo, Gusi. Mula simula hanggang matapos, lahat kayo tinatataw kong tanga. Oo. Galing kayo sa pamilya ng Gu. Tawagan mo ang isang tao dito. Dapat ay mayroon ka lamang hindi kumain ng kahit ano. Ipagluluto kita ng masarap pag-uwi ko. Kin mo. Natanggap mo na ba ang divorce certificate? Bakit? Ayokong mahirapan ka. Idawit. Gusi. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo. Kaya bakit sa simula gusto mo kong galitin? Huwag mo akong tanggihan. Huwag mo sabihin wala ako sa'yo. Maaari ko bang simulan dito anumang oras? Pero partnership lang nung simula. Hindi. Mas alam mo kaya sa sino man. Hindi yon, Gusi. Niloloko mo ang sarili mo. Hanggang kailan? Aminin mo nararamdaman mo para sa akin. Ganun ba kahirap? Hindi. Tapos tumingin sa mata ko at sabihin mo sa akin. Tingnan mo ko sa mata at sabihin mo sa akin hindi mo ako mahal. Hoy, ikaw, si Mr. Mu. Ako ito. Chimo! Natutugo ulo mo! Ayos lang. Asi, may pakialam ka ba sa akin? Yan pa rin iniisip mo? Sobrang saya ko. Tawagin ng isang tao. Alagaan mo mabuti ang asawa. Mabuti. Chimo! Ano sinasabi mo? Mag-isa? Chimo! Nababala mo na ba? Chimo! 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 Paano? Huwag kang duwag. Pangsama ng loob sa pagitan mo at sa akin. Gumawa tayo ng konklusyon ngayon. Napakawalang hiyang pahayag. Alisin mo ang babae ko. Kailangan ko pang mag-ayos ng account. Oops. Pareho pa rin ang dati. Walang nagbago. Napakayabang pa rin. Hindi mo dapat. Hindi ko pa alam. Sa una, napagkamali lang kita. 7 taon. Sa pangalan ko. Tangkilikin ang pagmamahal ni Asi. Ang account na ito. Oras sa para pagkisipan. Paniling ka! Paano ako? Ay ang iyong kapalit. Ang mahal ni Asi. Ay ako. Oo. Kahit na. Maging akin. Walang makakaalis ito. Kahit ayaw ko. Walang ibang makakakuha nito. Nakakadiri talaga. Nasusuka ako. Ikaw na ang nakakadirikin mo.
Alisin ang aking mga tao at ikayati siya magpakasal. Nakikita ko, isa ka lang hamak na tao. Bro, hindi mo siya matatalo. Mga kapatid, halika na! Chinmo! 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 Paano ka nasaktan ng ganito? Chinmo! Chinmo! Iwan mo na ako. Mabilis kang pumunta. Hindi! Hindi kita iiwan! Chinchian! Ang kapal na mukha mo! Huwag ka lalaki dito! Sapat na! Anong gagawin mo? Galit ka sa akin. Dapat lang ako magalit. 7 taon minahal kita. Kasal tayo ng 2 taon. Buong puso kitang minahal pero anong ginawa mo? Naloko at sinaktan mo lang ako. Hindi na kita mahal. Pakawalan mo na ako! Paanong hindi mo ko mahalin? Classmate, Huwag mo kong hawakan. inihanda ito ng mama ko. Sa'yo na. Tara na, late na tayo. Ito na. Tandaan mo, ilapat ito 2 beses sa isang araw. Ang gwapo mo kaya hindi ka dapat magkapeklat. Patay! Hello. Opisyal na kitang inaabasuhan. Susuyuin na kita. Shien, 7 taon na kitang sinusuyo. Sa wakas magkasama na tayo. Salamat. Salamat sa akin. Para saan? Salamat dahil 7 taon na ang nakararaan. Itinaya mo buhay mo para iligtas ako. Nung mamatay ang mama ko, kung wala ka, hindi ako mabubuhay. Nagustuhan mo ko dahil dito. Oo. Hindi niya ako mahal. Pangako ko sa'yo. Magbabago ako, babaguhin ko ang lahat. Hanggang hiwalayan mo si Kin mo. Magsisimula ulit tayo. Siguradong magandang pakikitungo ko sa'yo. Oo. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Simula nang hiniwalayan kita, pinatay ko na pagmahal ko sa'yo. Binaliwala mo ang 7 taon. Tapos na ang lahat. Tapos na. Asi, pakiusap ko. Huwag mo kuwakan! Boss! Andito na mga pulis. Tara na, boss. Boss, alis na tayo. Huli na ako, hindi ka aalis ngayon. Maglakad. Hintayin mo ko. Tara na. Baliw. Nasugatan ng Young Master. Nakatakas sa pangalawang Young Master. Ano? Babalik ka sa iyong bansa? Okay. Agad naman nag-aayos sa mga nasasakupan. Pupunta ako ngayon. Ano na, walang dapat nangyari, walang dapat mangyari. Parang ako na. Ikaw! Anong ginawa mo? Nawawala si Shien. Hindi alam kung mabubuhay o mamamatay si Chin mo. Ginulo lang ng pamilya Gu ang pamilya Chin. Bakit hindi ikaw nakahiga sa loob? Kayo ng pamilya mo. Anong klase pagpapalaki sa inyo? Ma. Huwag mo akong tatawaging mama. Sorry. Para sa sitwasyon talaga nakasalingan ng gugo. Naawa ka, hindi ba? Ito na pagkakataon mo. Lakad. Kuhanan mo siya ng dugo. Blood type A negative. Gaano karami kukunin mo? Voluntaryo lang po ang pagkuha ng dugo. Walang sapilitan. Nag-voluntaryo siya. Nakahiga sa loob ang kanyang asawa. Hindi ba? Oo. Asawa ko siya. Kunin mo. Lumabat na sa kanyang limitasyon. Hindi na pwede kuha ng dugo. Pintuloy mo lang ang pagkuha.
Hindi pa nagigising ang stepson ko. Dapat lang siyang mamatay. Kasi, Jing, magbabayad kayo lahat sa ginawa niyo sa anak ko. Nagising na si Mr. Mu. Buti na lang. Okay na. Ginang, pinilit mo mag-donate ng dugo ng aking asawa. Oo. Hindi alam kung mabubuhay o mamamatay si Chino. Isa akong ina at gagawin ko ang aking makakaya. Ngayong gising na siya, hindi na ako magtatagal. Ganito ka ba kumuha ng dugo? Ha? Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Tuan Kazu, hindi namin sila tarangginan. Naglakas loob ka man saktan si Pangulong Mu. Si Mr. Mu ay... Hindi bale, ipagamot agad ang asawa ko. Kung anong mangyari sa asawa ko, ang iyong ospital, huwag mo nang buksan. Ang babaeng ito, napakaraming taon, ganito pa rin. Hello? Bumalik ng matanda? Hello, anong balita kay Sian? Mabuti, malapit na ako. Hinayaan ko lang ng ilang araw na siraan ng loob pamilya Kin. Napakausok at mabaho. Lalo na ang Kin Dynasty Banquet. Bubugbog ng mga mandurumog. Gusto mong patayin ang kapatid niya, di ba? Sa loob ng 2 oras, sabihin mo na puntahan niya ako sa ospital. Anong nangyayari? Sinundan ni Xiaoxi si Xiao Mu. Hindi magandang kalagayan ni Xian. Kailan ako, para hawakan ang akin, apo sa tuhod ni Little Jin, babalik ang matanda. Babalik na ang matanda. Bumalik ka kung gusto mo. Hindi ako natatakot sa kanya. May mukha ka pang sabihin yan. Naging mapusok ka at hinuwalayan ang asawa mo. Paano niya tatanggapin yun? Ngayon sumama na si Gatse kay Qingmu. Ikaw, pinagplanuhan ng pamilya Gu. Mawawalan ka ng karapatan sa mana. Ang pamilya Qin na nasa high shape. Nakakahiya! Sabi ko, huwag mong pansinin ang aking negosyo. Itong mga taon, kung hindi mo ginawang mahirap ang mga bagay para kay Gusi, sa tingin mo, aabot pa tayo sa puntong ito ngayon? Bastardo. Binigay ko lahat sa kanya. Hindi niya ito binigyan ng halaga. Ang sabihan ng gano'n na anak mo, ano kanya iniisip? Maintindihan din na inyong anak ang inyong mga pagsisika. Ang babaeng yun. Maghanap ka ng pagkakataon, ibalik siya dito. Hindi siya maaaring magkaroon ng anak kay Qingmu. Apa, Qingmu, hayop ka. Gusto ko rin kumukuha ng dugo ni Asi. Bakit naninigarilyo? At hayaan siyang umalis sa mapayapa. Gusto mo siyang kumukuha ng dugo ni Asi. Hinayaan mo siyang manigarilyo. At hayaan siyang umalis sa mapayapa. Young Master. Ako noon, makipagtulungan sa pulisya para kumuha ng pahayag. Hindi ko inaalagaan ito. Iyon ang dahilan mo. Young Master. Young Master. Gusto mo ba siyang puntahan? Paano naman? Nakakaramdam ka ba ng anumang kakulangan sa ginhawa sa panahon ng radiotherapy? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa mga gawain ni Chengwa para sa'yo. Qingmu, September 19, 7 taon na nakararaan. Nasaan ka? Kenmo, ang hirap talaga ng buhay mo. Walang pagtataka kung bakit sobrang sama ng nanay mo namatay ng maaga. Ang hirap talaga ng buhay mo,
Kaya masama ang ugali ng nanay mo, namatay ng maaga. Hindi kasing hirap mo. Ang pagkakaroon ng ina tulad ni Chengwa, maaari ka mabuhay hanggang ngayon. Itong mga taon, marami nang ginawang immoral ng nanay mo, di ba? Hindi kita hinahanap. Dumating ka para hanapin ako. Dumating ka ng tamang oras. Ang lakas ng loob mong sabihin ng aking ina para akong kagabi. Hindi sapat ang pagtuturo sa'yo ng leksyon. Tigil! Chichian, anong ginagawa mo? Dinastiyang Qin, alam mo ba kung saan ka nawala? Pumipili lang ako na onte. Hindi mo makontrol ang sarili mo. Apu-apuhan na hindi pamilya, naisip ko. Ka lang. Hindi ko inaasahan ang ganito kalapit. Gusto mo ang buhay ng iyong kapatid. Sinadya mo. Loob mo rin pinuntahan ng iyong kapatid. Sinasabi ko sa iyo, mga bagay sa Aicheng. Alam ko lahat. Hayaan ako magsalita. Magandang distansya. Lolo, alam ko naging partial ka na sa kanya mula pagkabata. Ngunit ito ay naiiba. Asawa ko siya. Ito ay kin mo. Ito ay kin mo. Tumahimik ka, may mukha ka pang sasabihin Tinatrata mo siya bilang asawang ba ito? Huwag mong isipin na magkinahayang dalawa. Itago ang mensahe. Hindi ko alam. Kasal ng 2 taon. Sa paligid mo, natigil na ba ang mga chismis? Nakikipaglokohan pa sa mga babae? Mga bagay na hahiya-hiya. May konsensya ka pa ba? Kahit na ano, iyon ay sa pagitan ko sa kanya. Kahit na ano, ninakaw ni Kin mo ang asawa ng iba. Tinakpan mo ng ganto. Tama? Okay, dahil kampi kayo sa kanya, hindi ka na kwalipikado para pag-aralin ako. Ikaw, Lolo, alagaan ang iyong katawan. Asi, isang araw, babalik ka. Hindi naman ganito ang batang ito dati. Lahat ng ito ay dahil sa masamang turo ng kanyang ina. Magkasama talaga kayo? Ayos lang. Napakagaling ni Asi. Ayos lang ako. Si Xiaoxi ay isang mabuting babae. Ang pagkapasal kay Xian ay talagang isang kawalan para sa kanya. Magkasama, ako ay lupusan sa sisiyahan. Lolo, huwag mo kami sisihin. Hindi ako antik. Pagmamahal sa kapwa, bakit kita sinisisi? Bata ka pa. Huwag masyadong matigas ang ulo. Makinig sa sasabihin ng iba. Hindi yun nagiging madali. Kin mo. Hintayin mo ko. Hindi kita hihintayin ng matagal. Sa wakas, natagpuan rin kita. Kayo na yan. Pagkatapos ng nangyari kahapon, nasira ang aking Shaoli. Kumalat sa internet ang balita at ang kanyang larawan. Xian, nagkamali akong kalkulahin ka. Walang idea si Shaoli. Inosente siya. So ano? Anong gusto mo? Kilalanin mo ang aking anak na si Shaoli. Makatwiran lamang ito. Hindi ba? Xian, mahal kita. Sabihin mo lang, kahit ano gagawin ko. Kahit ano. Ito ang sinabi mo. Mr. President, magsaya tayo. Paano mo gusto maglaro? Siyempre masayang laro. Hindi ako katulad ni Kitse. Kaya kong gawin lahat na kaya niyang gawin. Ang hindi niya magawa, kaya ko. Okay. Ano?
Ikaw? Ano to? It's hayop ka! Hinayaan mo ipahiya ako ng chingo na ganito! Pinabalaan kita! Ang ingay? Gusi, Ano nangyari? inaakit niya ako. Tapos, Tapos tinali ko siya. itali? Ito ang iyong bottom line. Siyempre mas maingat ako. Tama ba ako? Hindi kita kailanman pinagdudahan at hindi naman kailangan ng ganito. Nandito ngayon ang mga tao. Itanong mo lang ako anong gusto mong itanong. Hindi siya mangangahas na makipaglaro. Kahit kailan hindi ako naging gentleman. Walang hindi pumapatol sa mga babae. Magandang pagpapalaki. Sobra na ang sumisira sa'yo ang paraan sa pamilya ni Gu. Kaya ano ang gagawin? Asi, ipapaubaya ko na sa'yo ang iba. Ano ang safety code sa aparador ng iyong ina? Gumising ka na. Ano ang nangyayari? Ano ko na sinabi sa'yo? Hindi pwedeng manatili dito. Ano po yun? Kaya nagtagarito kayo sa Shaoli. Kasalanan ni Godzilla. Go, Jiangxi! Hindi mo dapat hinayaan ang babae yun. Maghanda na sasakyan para dalhin si Shaoli sa ospital. Habang wala sila, hanapin ko ang abo ng aking ina. Sasama ako sa'yo. Hindi, masyadong delikado. Delikado pumunta. Wala kang pakialam sa iyong kaligtasan. Mga abo ng nanay mo, kailangan mong alagaan. Siya ay nasa maliit na kahon. Nananatili na higit sa 10 taon. Kung may mangyari, payag ka na manatili siya dito. Nandito ako. Ang mga pagkakataon ng tagumpay ay magiging mas malaki. Tama ka. Sabay na tayo. Tara. Subukan ko. Bukas na. Paano? May safe pa sa loob. Miss, ano ginagawa mo? Kinukuha ko gamit ko. Ito ay saginang. Ay! May yung ginagawa niyo. Tinagmasa ako ng gout at kinuha sa kwarto ng ginong. Ito ang abo ng aking ina. Ay, kinuha niyo yan sa kwarto ng ginong. Gusto ko lang makuha nanay ko. Huwag mo kong harangan. Ano ka nakatakot mo? Ibalik mo sa akin ng gamit. Ma, nagkita ulit tayo. Hindi ka na nila maitatago. Kalooban nito ng iyong ina. Hindi ko akalain maitatago nila to. Napakaraming taon. Habilin at tabo. Nasa kanilang mga kamay ang lahat. Asi, naisip mo na ba? Bakit ngayon Gu Group pinakamalaking shareholder at legal na tao o ikaw? Nagsinungaling si Gu Qiangxing sa akin. Ang safe, iniwan ng nanay ko. Tama. Ikaw lang makakapagbukas ito. Pag-isipan mong mabuti. Ang iyong ina, mayroon man natitirang mga pahiwatig. Bakas? Shaoli? Sabihin mo nga, sino pinakamamahal ni Mama? Hindi ba simple to? Lolo? Si Dad? Mali. Ang paborito ni Mama ay kayo ng lolo mo. Si Mama ang dapat na pinakamahalaga, di ba? Anak, ipangako mo kay Mama. Protektahan mo kayo ng lolo mo. Naintindihan mo? Opo. Mga birthday?
Lolo. Mama. Hindi mabuksan. Hindi ba? Huwag ka mag-alala, huwag ka mag-alala. Mali ba ang order? Ako. Bukas na. Ang will ni Mama. Anak, kapag nakita mo ang sulat na ito, wala na ako. Dapat ay kaya mo nang tumayo sa iyong sarili. Malaki ka na, di ba? Inaasahan kong darating ang araw na to. Ang iyong ama ay nagpakasal lamang sa akin para sa kansariling interes at para sa kumpanya. Para protektahan kayo ng lolo mo. Gumawa akong testamento at nangolekta ng ebidensya sa mga krimen ng iyong ama. Pinatay nilang nanay ko. Dadalhin kita sa kinaroroonan ni Lolo. Tingnan ko makakahanap ng ebidensya sa krimen. Zhang Zhao, Zhu. Lolo, sa wakas nahanap ko na rin si Mama. Nahanap ko na rin ang kanyang will. Hindi na maghihirap si Mama sa pang-aabuso nila. Wala na si Si. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hanapin sila at patayin. Ang kasalanan ng nanay mo, dalhin sila sa hustisya. Tama. Tama ka. Panahon na nga. Magbabayad sila. Lolo? Hello. Tungkol sa kalagayan ng matanda, kailangan ko makipag-usap sa pamilya. Lumabas tayo at mag-usap. Lolo? May ebidensya si Mama na mananatili sa'yo lahat. Pero nasa ospital ka. Kaya handa ako lahat para sa'yo. Chip? Alam ko na. Nagawa ko na ang pinapagawa sa akin ng babae. Ang aking pakikiramay, guro. Walang kwentang kausap. Hayaan magluksa ang iba. Ang lakas ng loob gawin sa harap ng mga mata ko. Ang taong nanakaw sa akin. Pagod na ako mabuhay. Sa loob ng kalahating oras, gusto kong malaman kung nasaan ang asawa ko. Oo. Teacher Cheng? Yes, paano nakakapagpakita ka pa ng mukha? Teacher Cheng, anong ibig mong sabihin? Ang daang taong reputasyon ng Chin family. Nagulo dahil sa'yo. Isang walang hiyang kalapate na mababang lipan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ang anak mo ang unang nanggulo. Lalaki siya. Teacher Cheng, matagal nang namatay ang lipunang feudal. Ang pagpatay sa isang tao ay nangangahulugan ng pagbabayad ng iyong buhay. Sino nagsabi gusto ko tang patayin? Liyo ma? Maaari magpakasal ka kay Ching mo. Buhay hindi kayo dapat magkaanak.
Hindi ako papayag na dumisan ng isang hayop na babae ang dugo ng pamilya Chin. Second, young lady, kung kayo ay makikinig lang po sa mada, lahat tayo ay manilikas sa gulo. Tama na! Teacher Cheng, kunwari mo yung pinagtatanggol ang tradisyon ng pamilya Qin. Pero sa katunayan, ito ay para sa karapatan ng mana ng pamilya Qin. Napaka-ipokrito mo! Kalokohan! Pupunitin ko yung bibig mo! Chengwa, maglakas loob kang hawakan ako. Chengwa, maglakas loob kang hawakan ako. Matagal nang hindi nasiyahan sa iyong matandang bruha. Hayaan mo ako! Sinisira ng mga patang ito ang tradisyon ng ating pamilya. Ang pamilya Qin ay walang tradisyon ng pagpatay ng mga tao. Chengwa, paulit-ulit kong tinais. Ngunit ano ang tungkol sa'yo? Kasalanan ang ginagawa nila. Tinutulungan lang kita maglinis. Ang ibig sabihin, gusto mo kaming patayin. Ayoko sa huli makikipaghiwalay ka lang. Kung hindi, kailangan inumin ng gamot. Nandito lang ako. Noong una pa lang, sinungaling na ang babaeng ito. Kung ako lang, nilulun ko na siya. Kamatay na sana siya. Tapos, mamamatay ka na lang. Anong sabi mo? Sabi ko, mamamatay ka na lang. Walang pakialam. Atras na niya ako. Wala siyang konsensya. Wala na bang pakialam? Tubo! Bakit ka nakikinig sa akin? Ang daming gulo. Hindi ba't para sa karapatan ng mana? Dapat gawin ito na lahat para sa kanila sarili. Maging responsable para sa iyong sarili mga pagpipilian. Magdurusa sa kahihiyan. Hindi. Ako ang may bahay ni pamilya Qin. Hindi mo ito magagawa. Chengwa! Hindi ka kailangan ng pamilya Qin para gawin ito. Ang marapit na ginap, ngayon ay Xiao Mu. Ang nagmamahalas si pamilya Qin. Kung paano haharapin ito ay Asalia. Mahusay ang bakit itong Xiao Mu kay Xiao Si. Mabait siyang bata. Babalik ako sa ibang bansa. Naghihintay para sa akin ang muting apo sa tuhod. Kailan kay papanganak? Kailangan pa rin natin iwasan ang kasakiman at galit. Minto, gusto pa rin pumunta. Ang lakas ng loob mo, hawakan ako. Ang bandaan ng iyong pamilya. Walang lugar para sa akin, tama ba? Kala mo nakauwi na ako. Para ito sa gamit ng pamilya Qin.